Magandang araw, umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Ang mabuting balita ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 1, talata 7 hanggang 11, pagbasa sa araw ng Sabado, Enero 6, 2024. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang pagsasadiwa po ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga tinig na galing sa itaas, na winika ng Ama na lubos siyang nalulugod kay Jesus na kanyang bugtong na anak. Ang tanong ay, bakit siya nalulugod sa kanyang anak? Tulad ng isang magulang, ang isang magulang kapag mabuti, tama, ayos ang ginagawa ng kanyang anak, nagdadala ng tagumpay, kasiyahan, kagalakan sa pamilya, siya'y kinalulugdan ng kanyang ama at ng kanyang magulang. Hindi natin maaarok ang pagmamahal ng ama sa anak, gayon din ng anak sa ama. Mahirap isalarawan ang pagkakaugnay ng dalawa, at ito ay isa sa mga dakilang misteryo ng ating pananampalataya. Ngunit, bakit kaya sa pagkakataong ito, nasambit ng Ama ang pagkalugod niya kay Jesus? Bakit nga ba nalugod ang Ama sa ating Panginoong Jesus sa kanyang anak? Kagaya ng ating nabanggit na kanina, ang isang magulang nalulugod kapag ang anak ay puro kasiyahan, kagalakan, tagumpay ang dulot at dinadala sa kanyang sambahayan. Naging hudyat ng simula ng misyon ni Jesus ang kanyang binyag. Ang pagsisimulang ito ay tanda ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, at ito ay bunga ng lubos na pagtitiwala niya bilang anak. Ang pagsang-ayon sa plano ng Diyos ay kalugod-lugod sa kanyang paningin, sapagkat nagpapakita ito ng pag-ibig na hahamakin ang lahat, susuungin ang anuman, matupad lang ang isang dakilang hangarin. Nawa, maging kalugod-lugod tayo sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya nasasagot natin na kaya nalugod ang Ama sa ating Panginoong Hesus, sapagkat sinunod ng kanyang anak na si Jesus kung ano ang kanyang kalooban. Na bagamat ang kakaharapin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay dito sa lupa ay sakit, pasakit, paghihirap at kamatayan, ngunit hindi naman doon nagtapos ang pagsunod ng ating Panginoon, sapagkat ito ay nagdulot ng malaking kaluwalhatian nang siya'y muling mabuhay. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating pong puong may kapal. Bye-bye! God bless sa lahat.